mga sharing ni Brother Francis doon sa Russell Nokia. Hindi ko ang alam ng tao. Ito ay cellphone Nokia 3110. Nandun lahat ng sharing ni Brother Francis. Kasama yung latest sharing niya. So, isa to, pwede nyo rin makita doon sa End Time Commune Series. Nandun yung mga instruction niya. Actually, nag-instruct si Brother Francis ngayon. Ano na to, malayo o cellphone. Hukom training, hukom session. Last time, mayroon kaming sinession na mag-asawa. Muntikan na sila maghiwalay. Pero salamat sa tulong ng hukom at nagapan na ayos. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mahal ng Diyos yung pamilya na yun. So, ito ay naano natin sa Facebook eh. Kausap natin din naalagaan. Until now, instruction na may babasa report. Then, parang i-apply doon sa church. So ngayon, yung gusto ko lang sabi ni Brother Francis, pag tayo, meron tayong training o ginagawa, huwag natin bibitawan agad. Para tong jeep na mahirap muna na habang tinulak nyo, mahirap. Pero later on, daliri na lang. Then pag daliri na lang yan, huwag mong bitawan. Ibig sabihin, pag una, hirap na hirap i-push. Like yung yung 24-hour broadcast. Una, mahirap talaga. Mahirap magising yung tao. Ito na. Ay, ako naman. Bibigla pa. Pero salamat sa Diyos dahil nandiyan sila, Paduro sila. Tilo, Brother Eric, si Renny, tapos sila pa din Magellan. Ngayon, makakapag-broadcast na rin. Pero gusto ko lang yung kay Sister Renny na pinost. Yung plan of Judas Iscariot. So, tayo, alam natin, ang tunay na plano ni Judas. Hindi ang plano ni Judas ay pera. Ang plano ni Judas, si Kristo ay maghari na agad. Binasa to kanina ni Brother Magellan eh. Habang si Kristo ay nagpakain ng 5,000 nakatao. Nung nakita niya, nung nakita ng mga tao, kaya ni Kristong gawin yung mga bagay na himala, mga bagay na yung pinarami yung isda, pinarami yung tinapay. Tapos kumain sila doon. Habang kumakain yung mga tao, iba na yung isip eh. Yung tumatakbo sa kanila, gawin na natin hari ito. Si Kristo, yung sabi ni Sister Remy kanina, si Kristo kaya niyang mawala. Kaya niyang mawala sa lahat. Halimbawa, during that time, biglang nawala si Kristo. Saan siya napunta? Napunta siya sa Capernaum agad. Nakalimutan ko yung verse ng Brother Magellan, yung verse ng kanina, Matthew 6. Ang John chapter 6, yun yun, mga kapatid. Kung kaya i-plus dito, sabi doon, let us make him a king. So si Judas ay siya yung isa sa pinaka-bright apostles nung time niya. Bakit? Kasi iniisip niya, mayroon siyang inaasahan kay Kristo pero hindi naganap eh. Kaya na-prostrate si Judas. Then saka siya nagpakamatay. Biruin mo, nung siya ay pinagkano niya ng Panginoon, hindi siya guilty nun. Nung sabi niya, sige, kung sino yung hahalikan ko, patunay na parang akala ni Judas, kinakatigan siya ni Kristo. Kinakatigan. Wala na yung ating whiteboard. Halimbawa, nung sinabi ni Kristo, gawin mo ng madali. Sabi niya, ang isa sa inyo dito ay sa demonyo. Tapos, sabi ni Kristo sa kanya, gawin mo ng mabilis. Di sabi niya, yun na yun. Sabi ni Judas, yun na pala yung signal mo, go signal.
ay tumakbo si Judas. Pero hindi alam ng mga apostol na iba yun. Pero I do believe, alam din nila yun. Pero, alam nila, bibili ka lang ng pagkain. 30 pieces of silver. Silver. Ngayon, ibinalik niya doon sa mga niya eh. Nung kinuha, nung tinuro, sabi niya, hindi namin alam. Takot yung mga humuli sa kanya kasi alam niya yung nangyayari. Every time na si Kristo ay babatuhin, every time si Kristo ay kukuyugin, bigla na lang siyang nawawalan. Tapos nung siya itutulak doon sa bangin, sabi doon, si Kristo ay dumaan sa kanila. May talata yun, mga kapatid eh. Dumaan sila sa kanilang harapan. Ano nangyari? Para silang natulala. Dumaan lang si Kristo. Kasi tutulak na siya, nagagaling na sa kanya, blasphemer. Blasphemer, sabi niya. Pero, ano ang talagang tunay na purpose of Judas? Yung kingdom. Nakalagay yun doon sa Acts, nakalagay doon yun sa, tinatanong siya, nakalagay din yun doon sa Matthew chapter 24, na sabi niya, Panginoon, kailan mo isasauli? O kailan ang katapusan ng sanlibutan? Pero sa Acts chapter 1, sabi niya, isasauli mo na ba ang kingdom? Ibig sabihin, mayroon din silang kaisipan na kaya-kaya ni Kristo ibalik yun. Ito, may kaugnayan yung mga silots. Bakit during that time hinuli si Barabas? Si Barabas ay isang militanteng grupo. Hudyo siya. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay silot. Ngayon, natatakot yung Roman government na si Kristo ay hindi patawan ng parusa kasi mag-aaklas yung mga Hudyo. Sila mapuputukan. Sino yun? Pwede silang mawala sa pwesto. Halimbawa, si Pontius Pilate, sabi niya, hindi ako, naghugas siya ng kamay, sabi niya, hindi ako, wala akong kasalanan dito ha, walang kasalanan yung taong to, pero kayo yung nagsasabi niyan. So, ano ang purpose ni Judas? Si Judas ay mayroon siyang revelation, pero inunahan niya. Tandaan natin, si Judas ay treasurer. Tandaan natin si Judas, sabi nun, alam niya hindi siya yung mahina kumikap. Siya yung matalino siya. Alam niya yung propesya na si Kristo ay kaya niya ibalik siya, may maghahari siya. Pero anong dahilan kung bakit siya hindi naligtas? Inunahan niya yung kalooban ng Diyos. Bibili ko. Yung will of God, kinontra niya by His own will. Ano yung will? Gusto niya masunod yung sarili niya diskarte. Halik daw ng dapat ng kaaway. Humalik siya. Alam niyo, isa pang naglalaro dun sa mga scholars, bakit siya humalik? Bakit hinalikan si Kristo? Kasi hindi na halos makilala si Kristo. Bakit? Kung ano ang lakad ng apostol, ganun. Walang lakad ni Kristo, yun ang lakad ng apostol. Kung ano yung itsura ng apostol, ano yung itsura ni Kristo, yun ang itsura ng apostol. Ano ibig sabihin? Gayang-gaya nila ang Panginoon nila. Hindi na nila na ma-distinguish. Sino dito? Yung hahalikan ko, yun. Ibig sabihin, kung ano sino yung sinasamahan mo, binanggit din ni Baliman sa Sulis, nagpapagaling na rin sila at ibig sabihin, kung ano ang kilos ni Kristo, nakikilos nila. E ngayon, nagtataka na yung mga sabi niya, sino yan? Basta kung sino yung hahalikan ko, yun. Ibig sabihin, kung may si Kristo, may beard. Si Kristo parehas ng damit. Kung the way, paano siya magsalita? Same. Ganun din magsalita yung mga apostol.
Like, pero there is no greater servant, Chris. Ibig sabihin, hindi nga iingit yung yung alipin doon sa kanya. So, ano ni Judas? Kung bakit hindi siya naligtas? Sariling diskarte. Parang mayroon na gusto niya yung sarili niya masusunod. Pero mayroon pang kaloob. Mayroon ng Diyos na hindi niya alam yung darating na hindi. Hindi niya alam may ganun pa. Kaya nung nagtanong yung mga apostol, Panginoon, pakilagay mo nga sa Acts chapter 1, kailan mo isasauli ang kingdom? Wala pang grocery dito. Control 1. Acts 1:6 lang. Okay. When they therefore were come together and asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? May isip talaga yung alagad na kaya niya maghahari na si Kristo. Pero hindi. Because of their, yung katigasan ng kanilang puso, pinutol talaga ng Diyos. Kaya nga, yung clock. Nanda natin, yung clock ng Diyos, yung orasan ng Diyos, yung Israel, then pinutol niya para saan? Kaya kung babasahin mo dun sa baba, ito, sis, pakibaba. And he said unto them, it is not for you to know the time or seasons which the Father hath put in His own power. Si Kristo walang karapatan. Yung Diyos, yung Ama. Siya yung magtatakda, si Kristo hindi. Ang Diyos ang magtatakda ng kingdom ni Kristo sa lupa. At hindi para sa Israel. Ang pagkaalam, sino yun? Ang pagkaalam ay para doon sa, ayan, pagdating sa 8, but he shall receive power. Yun ay time, yan yung Gentile dispensation para mo sa kanila yun. At natin, there is parang may two kingdom, two kinds of kingdom. Yung kingdom of God, during the time of 70 cities nila, kingdom of God and kingdom of heaven. So siguro yun lang kasi mag-8 na. Sige. Parang yung dito, ano yung papel ni Judas? Para matupad yung nakasulat kay Kristo. So, Brother George, sa'yo na